Old Testament pa, New Testament, Genesis to Revelation, makikita po natin kung paano ang provision ni Lord. Sabi sa Philippians 4:19, and my God, take note, personal na naman ito. Personal ha? And my God, ang aking Diyos, will supply all your needs. By the way, ang isusupply ni Lord yung needs natin, hindi wants. Ano? Hindi yung ating gusto, kung hindi yung ating pangangailangan. Iba yung gusto, iba yung pangangailangan. Pero ibang topic na po yan. But the point is, anong klaseng pastol ang ating Panginoon? Our God is a providing shepherd. He provides. I hope naranasan ninyo. Di pa naman ninyo nakilala si Lord, pero nandun na yung kanyang provision. Oh, kung inyo balik-balikan, hindi mo pa tinanggap si Lord bilang Panginoon at tagapagligtas, pero nakita mo na yung provision niya. Ganyan klase ang ating pastor. Number 3. Ayun. Ano ang ma-imagine nyo sa picture? Baka naalala niyo yung kwento na Jesus sa nawawalang tupa. Diba? Nawala yung isa. May isang daang tupa, yung 99 iniwan, hinanap yung isa. At kung makita, kinarga niya at tuwang-tuwa siya. Ano po ang ibig sabihin niya? Sa Psalm 23, God is a pardoning shepherd. Wow. Sabi po doon sa verse, He restores my soul. Sa Tagalog, yung restore dito is sa Tagalog sa Pilipinas, pero sabi sa mga pinto-pinto, ang tupa kapag naglalakad, madaling masaag. Di lang siguro yung masaag, basig mamino pa. Ano ba muna ng mino? Pero kung sipin, lakaw-lakaw niya, hindi ka nakabalik sa inyo. Kaya para makabalik, ubahang mo ba do, dimino na siguro ko namin. Daghan sa mga Kristohan ng dimino. Amen. Gusto ka. Sino ba ang ayaw na magpatuloy sa Panginoon? Pero maraming beses, nalilihis tayo. At kinakailangan natin ang biyaya ni Lord upang makabalik tayo sa Kanya. That's restoration. Walang taong makapagsasabi na tuloy-tuloy, straight, talagang walang panahon sa kanyang buhay na hindi siya nanghina, na hindi siya nanglupaypay, o hindi siya natumba, o hindi siya nanagdis ng dandas sa kanyang pananampalataya. Lahat tayo. Ang iba, halatang halata lang. Kasi pagkalinggo, hindi na nagsisimba, o kaya puntahan ng pasto parang matamlay na. Halatang halata. Pero yung iba, kahit nandito sa simbahan, kahit na pastor kahit pastor, ako, sasabihin mo na sa inyo mga pinagdaraanan. Kaya kailangan natin ang restoration ni Lord. Sabi dito, nire-restore niya tayo kapag tayo ay nasaag o naliis ng landas. Pero, He restores our souls when we become weary. So, yung nabibigatan tayo dahilan sa ating mga ginagawa, busy, at saka mga pabigat sa buhay. Ano ang sabi ni Jesus? Matthew 11:28. Sino na pamimorize? May premium. Hindi. Sabihin ko lang, come to me, all you who are weary and are heavy laden, and I will give you rest. Umali ka mong tanan, nagikapuyan o nabugatan, kay tagaan ko kamo kapahulayan. For my yoke is easy and my burden is light. Mga kaigsunan sa Ginoo. Sa atong pagpangalangad sa Diyos, maabot ang kaluya. Weariness. Ang bigat-bigat ng dinadala. Minsan wala kang mapagsasabihan. But God is saying to you today, sinasabi ni Lord sa inyo ngayon, anak, nandito lang ako. I am just a prayer away. May pinagdadaanan ka ngayon. Ano man yan? God restores. Ibabalik niya sa inyo ang lakas. Sabi dito sa ating binasa, pinapanumbalik niya ang aking kalakasan. So, tatlo na. Anong yung una? God is
Una, God is a personal shepherd. God is a providing shepherd. God is pardoning shepherd. Pardoning. Ibig sabihin ng pardon. Actually, yung pardon, ginagamit natin palagi. Pagpapatawad. Pinapatawad. Tama ko yun. Pagpapatawad si Lord. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us of our sins and to cleanse us of all unrighteousness. Kapag ipinahayag natin ang ating kasalanan, siya ay makatarungan na nagpapatawad sa atin, naglilinis sa atin. But you know what? Itong pardon, isang legal term din ito. Ginagamit din ito sa husgado. Pag sinabi, pardon ka na, ibig sabihin nagkasala ka, sentensyado ka na, pero pinatawad ka. Hindi na implement ang sentensya na iginawad sa iyo ng husgado. Tawag po niyan, pardon. Ang gumagawa ng pagdang karamihan, ang presidente. Lalo na kapag mga mabibigat na krimen. Sabi ba't nakalaya yun? Ay pardon yan ng presidente. May ginagawang papel na nagsasabi ang presidente. Pinatawad ka na. Hindi ka na magdurusa. Ganon din po ang ginawa ni Lord sa atin. Alam nyo, God is the greatest restoration artist. Ngayon, may mga taong ang kanilang, kung engineer, nagpakadalubhasa, nag-specialize, tapos yung mga building na nasira na, nire-restore. Sabihin, ibalik natin yan sa dati. Kasi